Bakit kaya tayo pinapatawag ni Kapitan Tiago? Darating daw kasi ang yumaong kaibigan ng anak ni Kapitan Tiago. Dapat hindi na lang pala ako pumunta dito. Nag-aaksaya lang ako ng oras para lang sa isang Indyo. Ipagpauman ninyo, pero tayo'y nasa bahay po ng isang Indyo. Oh, andito na pala sila. Ikinararangal ko ipakilala sa iyo si Don Crisostomo Ibarra, anak ni Don Rafael. Nanatili siya sa Europa ng 7 taon. Ikinalulugod ko kayong makilala lahat. Binabati ko po kayo sa inyong pagdating. Ako po si Teniente Ibarra. Nakilala ko na po ang iyong ama at masasabi kong isa siyang mabuting Pilipino. Halina kayo at naghihintay na ang pagkain sa misa. Kumusta naman Ginoong Ibarra ang paninirahan niyo sa Europa ng 7 taon? Mabuti naman aking binibini. Marami akong natutunan na iba't ibang kultura sa ibang bansa. Ngunit hindi pa rin makukumpara ang ating magkultura. Paumanhin sa inyong lahat. Pero mayroon akong mahalagang pupuntahan. Ako'y mauuna na sa inyo. Pero dadating na si Marie Clara. Paparito ako bukas. Ngunit mayroon akong dadalawin na hindi dapat ipagliban. Tingnan niyo ang mga nangyayari sa mga kabataang Pilipino na ipinapadala sa Europa. Dapat itong ipagbabawal ng pamahalaan. Binata, Buting hindi, kayo pala. Ginoong Ibarra, may dapat ka pong malaman tungkol sa pagkamatay ng iyong ama. Tungkol po ba ito sa aking ama? Tama po, tungkol po ito sa pagkamatay ng iyong ama sa bilangguan. Sa bilangguan? Namatay ang aking ama sa bilangguan? Isang araw, tinutukso ng mga bata ang isang mangmang na taga-singil ng buwis. Babi, bibo, Ano sabi niyo? Yan ang bagay na katulad sa mga batang katulad niyo. Patawad po, patawad po. Patawad po, patawad po. Uy, mga bata yan! Huwag mong patulan ang mga basmit!
ang iyong ama at doon na rin namatay. Ngayon ko lang napatid ang kinasukuyan ng aking ama. Sige po, Ninong Ibarra, ako'y mauuna na sapagkat may mahalaga pa akong aasikasuhin. Sige po, maraming salamat. Tao po. Magandang umaga po. Magandang umaga din, Iho. Pasok kayo at naghihintay na po si Marakla. Kuya Clara? Ibarra? Buti naman at napupunta ka dito. Kumusta ka na aking binibini? Ito, mabuti naman. Halika't maupo muna tayo. Siguro hindi mo na ako naaalala sa 7 taon mong pamamalagi sa Europa. Mahal ko, kahit sa lugar man ako mapadpad, ay lagi kitang naaalala. Ibig mo bang sabihin wala ka nakikita magagandang dilag sa pinupuntahan mo? Marami akong nakitang magaganda, ngunit hindi maitutumbas ang gandang kayumuli. Hindi pa rin nagbabago ang iyong pananalita. Mahal ko, kailangan ko na palang pumunta sa San Diego dahil bukas ay araw ng mga patay at kailangan kong bisitahin ang yumaong kong ama. Nauunawaan kita. Mag-iingat ka, mahal ko. Anong sabi mo? Tinapon mo ang makay na nandito? Opo, dahil umulan po ng panahon na iyon at mabigat ang bangkay, kaya itinapon ko na lang ito sa ilog. Ikaw! Anong ginawa mo sa aking ama? Kakamali ka binatang, wala akong ginawa sa iyong ama. Kung hindi ikaw, sino? Sino ang magpangahas na gumawa ng ganung bagay sa aking ama? Sa aking paghinala si Padre Damaso ang may kagagawan. Mo nang maigi ang Ludwig Crispin. Baka sabihin ni sa Krista na mayor na tinatamad tayo. Paano, kuya? Nangihilan ako. Halika, umupo muna tayo. Kuya, magkano ba ang susuhurin mo ngayon? 2 piso lang. Kuya, pwede mo bang bayaran ang sinasabi nilang kinuha ko daw? Naloloko ka na ba, Crispin? Ano naman kayang pagbibili natin ng pagkain para kay inay? Tahana, di ba sabi ni Mang Tasha sa atin na may masarap tayong hapunan? Hindi pa ako nang hahalian. Pada ako pwedeng umalis pag hindi ko daw nagbayaran ang ninakaw ko daw. Pero hindi naman talaga ako ang nagnakaw. Si Kristen Maya. Ano? Di ba siya ang laging pumupunta sa Siligkura? Ano ka mo? Hoy, Basilio! Minununtahan kita na kalahati sa hindi mo tamang pagtuktok. At ikaw, Crispin, mananatili ka rito hanggang sa hindi mo binabalik ang iyong ninakaw. Halika! Sumama ka sa akin! Kuya! Kuya! Tulungan mo ako! Kuya! Ay! Basilio! Si Crispin! Anong nangyari sa inyong kapatid? Kinuha siya na sa Kristang Mayon! Bakit? Sinasabi po na sa Kristang Mayon nagnakaw ng kura si Crispin. Hindi ko alam kung saan siya dinala sa Kristang Mayon. Kupo, pinalatangan nila na magnanakaw si Crispin. Hayaan mo, Basilio. At punta ako bukas sa kura. Halika muna at kakain. Nay, wala po akong dala. Batid ko, hindi mo naibigan ng tuyo. Pinaghanda ko, ngunit dumating ang inyong ama at inubos lahat. Magandang umaga po. Gusto ko po sana makita ang anak kong si Crispin. Huwag ka nang magkaila, Sisa. Matapos makapagnakaw ang anak mo ay umalis siya kaagad. Dahil dito, ay inutusan akong ipagbigay alam sa Gwardiya Sibil. Marahil ay naroon na sa inyo ang mga sibil upang dakpin ang iyong anak. Ano? Gusto ko sana po bayaan ang aking anak. Bakit, Sisa? Nasaan na ang mga ninakaw ng mga anak mo? Ninakaw?
Wala po akong kinalaman sa mga sinasabi mo. Halika't sumawa ka sa akin. Hindi ka makakalaya hanggat hindi binabalik ang mga sinasabi ko. Mananatili ka dyan hanggat hindi nagpapakita ang mga anak mo. Sige, umalis ka na at baka magbagong utos ng Alperes. Talaga po? O sige, at huwag mong kalimutan hanapin ang mga anak mong magnanakaw. Basilio, Crispin. Crispin! Basilio! Mga ako! Dugo? May dugo? Ginoo, dito po tinapon ang bangkay ng iyong ama. Maraming salamat po sa iyong pagtuturo sa akin. Walang anuman. Malaki ang utang na loob ko sa iyong ama sapagkat maraming kabataan ang nakapag-aral dahil sa kanya. Kung gayon man, ay dapat ko palang ipagpapatuloy ang nasimulan ng aking ama. Ano po yung ibig sabihin, Ginoo? Ang ibig ko pong sabihin ay magpapatayo ako ng paralan upang marami pang bata ang maturuan. Ganun po ba? Kung gayon, maraming salamat po, Ginoo. Elias, ikaw pala. Tuloy ka, aking kaibigan. Ano ba ang maipaglilingkod ko sa iyo? Ako po'y may mahalagang sasabihin sa iyo. Kung gayon, ay pumasok ka muna at mag-usap tayo sa loob. Upo ka, aking kaibigan. Salamat po. Tungkol saan ba ang iyong sasabihin? Tungkol po sa iyong mga kaaway. Kaaway? Mayroon akong mga kaaway? Isa na po sa iyong mga kaaway ay ang kamamatay lang po kanina. Kitang-kita ko po sa aking mga mata ang pagsasagawa niya ng plano. Kaya sinunggaban ko siya. Kung gayon, ikaw ang nagligtas sa akin. Maraming salamat. Huwag niyo po akong pasalamatan. Utang ko po sa inyo ang aking buhay. Sige po at ako ay aalis na. Sobra ang naging gastos ng paralang iyan. Ang mahirap sa Indio, na kapag aralan ng konti, akala mo na kung sino na. Buhay pa man ay pinarusahan ng ganyang pinagmamalaking bagay. At ang mga taong iyan ay mamatay at nabibilanggo na. Wala kang karapatang alipustahin ang banal na alaala ng aking ama. Magdasal ka na ng kaunti mong nalalaman pagkat dumating na ang oras mo. Malalaman natin ngayon kung anong klaseng putik ang nanlalatay sa iyo. Ibarra, wag! Pinapalat pa rin ang taon yan sapagkat maliit ang daigdig para sa ating dalawa. Bakit ka umiiyak, tita? Tia Isabel, ginawa kong iskumantado si Ibarra at hanggang hindi pa siya pinaalisan nito ay pinagbabawalan ako ng ama na makipagkita sa kanya. Iha, hindi naman namatay si Padre Damaso, kaya nakakasiguro ako na papatawarin niya si Ibarra. Ewan ko, Chang. Pero nagtitiyak kung may kinalaman si Padre Damaso sa pagpapasya ng papa. Maria Clara? Maayos ka lang ba, Iha? Pagpagaling ka, sigurado ako, magaling ka kaagad. Sige, maiwan mo na kita saglit. Magpahinga ka, ha? Kaawa-awang bata. Sino ka? Ako po si Donatis, pinaanak ng iyong bayawang sa Lucas. Ah, ikaw ba yun? Ikinagabala ko makilala ka. Ito po ang sulat ng aking ama. Ah, trabaho at asawa. Kung ang trabaho ay madali lang, ang asawa ay... Hindi pa naman po ako nagmamadali. Ah, alam ko na, Iha. Halika, sumama ka sa akin. Tia Isabel? Isabel, pwede mo bang ihatid kay Maria Clara na may gusto akong ipakilala mula sa kanyang panauhin? O sige po, Padre Damaso. Tia Isabel? May gusto daw ipakilala sa iyo si Padre Damaso. Sige po, papusukin niyo po sila.
Maaari na po kayong pumasok, Padre Damaso. Iha, ikinagagalak kong ipakilala sa iyo si Don Alfonso Linares. Isa siyang kamag-anak sa akin. Hindi ko akalain na makakakita ako ng malaanghel na kagandahan. Huwag kang mahiya, Iha. Hindi siya iba sa akin. Narinig niyo ba na ikakasal na daw si Maria Clara? Subalit hanggang ngayon nakakulong pa rin si Crisostomo Ibarra. Eh sino nagsabi na kay Crisostomo Ibarra siya ikakasal? Kung hindi siya, edi sino? Kayo talaga, edi kay Don Alfonso, kamag-anak ni Padre Damaso. Kaawa-awang binata, nasulong na ang bahay na pinakupa at pinagpapalitan. May palagay na po akong natuklasan sa ang inyong pagtakas. Yamang iisa ang ating kapalaran ay sumama ka sa akin sa ibang bansa. Kako ka! Natagpuan tayo, Ginoong Ibarra! Huwag kang alis sa iyong tinataguan. Ako'y tatalong upang akalain nilang walang laman ang bangka. Pag-uusap sana ako sa inyo. Sa pag-uusap mo na totoo kung gaano mo kamahal ang iyong at kapatid. Hala, lakad na at pagwalain ginawa ka ng Diyos. Nay? Nay? Ikaw nga, Inay! Inay, ako ito, si Basilio! Ay, inay ko. Basilio, ikaw nga, buhay ka. Inay! Inay! Gumising naman kayo! Inay! Sino ka? At anong ginagawa mo dito? Ako po si Basilio. At ang babaeng ito ay ang aking inay. At patay na po siya. Basilio, bago magbukang liwayway ay patay na rin ako. Manguha ka ng kahoy pagkatapos ay bumalik ka dito. Ipatong mo ang aming mga bangkay at iyong sisilaban. Pagkatapos ay kumuha ka ng dahon roon. Ang salaping makukuha mo ay sa iyo na. Mag-aaral ka ng mabuti. Hala, lumakad ka na at kunin mo ang iyong kahoy. Mamatay akong di man makikita ang ningning ng bukang liwayway. Ngunit sa mga palad ay alalahanin niyo ang mga nagtanggol sa ating bayan.